Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father. Pinakadakila at pangunahing utos. Ito ang sinasabi sa atin, mga kapatid, ng mga pagbasa ngayon, no? Sa Ebanghelyo. Bakit po tinanong si Jesus kung ano ang pinakamahalaga na utos? Dahil ang dalawang grupo na naniniwala ng kautosan ni Moises, no, ang Pariseo at ang mga Saduceo ay may iba't ibang paniniwala, no? Hindi sila talo, no? Sila ay palaging nagtatalo. Hindi sila nagkakaisa, no, sa kanilang paniniwala. Nagdidebate o nagtatalo po sila tungkol sa kung ano ang pinakadakila, no, pinakamataas na kautusan. At mga kapatid, ang isa ay naniniwala na ang Sabbath, no, ang observing the Sabbath ay itong pinakamahalaga na utos. No? At ang iba naman, ang isa naman naniniwala na ang circumcision o ang pagtutuli ang importante sa lahat na kautusan. No? Ngunit mga kapatid, sinagot ni Jesus ang kanilang katanungan. No? Sinabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong pag-iisip mo. No? At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. No? In fact, mga kapatid, ito ang kautusan ng Diyos sa bayang Israel. No? Ito ang tinuturo ng mga propeta. Pero may parang nakakalimutan na nila, no? Ang Shema, 'di ba? Sinabi ng Diyos sa kanila, Shema Israel, makinig ka Israel. No? Ito ay sinasabi din sa atin ngayon. Makinig po tayo sa Kanya, no? Sa sinasabi ng Diyos, ano ang pinakamahalaga na gusto ng Diyos na sundin po natin. No, ang sabi niya, Shema Israel, no, makinig ka. Mahalin mo ang iyong Diyos sa buong mong puso, sa buong mong kaluluwa at sa buong mong pag-iisip. No, pinapaalaala lamang ni Jesus ang matagal ng kautusan, mga kapatid, at sinabi ang isa pa, no, ano 'yon? Ang mahalin ang kapwa. No, mahalin ang kapwa. In fact, ito ang buod, no, summary ng 10 utos ng Diyos, no, the 10 commandments of God. Ito ang summary niya. Mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang pinakamahalaga na utos ng Diyos ay ang pagmamahal. Wala nang iba. Pag-ibig. Pag-ibig, ito ang pinakamahalaga sa lahat. So mga kapatid, paano mo minahal ang Panginoong Diyos sa buhay mo? Paano? Sa ating pagdarasal, sa ating pagdadalo sa misa, sa ating pagdadalo sa ating mga religious activities. Marami tayong sinasalihan ng mga religious organizations. Totoo yun, maganda yun. Yan ay ang pagpapakita natin ng pagmamahal sa natin sa ating Panginoong Diyos. Ngunit, pinakilala ni Jesus sa atin kung paano niya minahal ang Ama sa lahat na bagay, mga kapatid. No? Paano ng Panginoong Jesus minahal, no, ang Diyos, ang Kanyang Ama na nasa langit, na ito ay paanyaya din sa atin. No? Mahalin mo ang Diyos sa buong mong isip. So, ano ang inilagay sa Kanyang ulo, mga kapatid? Tinik, di ba? Tinik ang ipinatong sa kanyang ulo. Paano niya minahal ang Ama? Sa kanyang puso. Isang balaraw ang tumusok, di ba? Sa kanyang puso. At paano niya minahal sa kanyang buong lakas ang Ama? At tayong lahat, mga kapatid,
Ano inilagay sa kanyang balikat? Simbolo ng strength. Isang mabigat na cross ang pinasan niya. Yan ang pagmamahal na pinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Inalay niya ang buhay dahil sa ngalan ng pagmamahal, pag-ibig, mga kapatid. No? So paano natin minahal ang ating kapwa? Napakaliwanag naman ang sinabi ng Panginoon Jesus tungkol sa pag-ibig sa ating kapwa. Di ba? Mayroong sinabi siya, kung mahal ninyo ang inyong kapwa, ito dapat ang makikita sa atin, ang isinasabuhay natin. Ano siya? Kung mahal mo ako, no? Kung mahal natin ang Diyos, sabi niya, nang nagugutom ako, ay pinakain mo ako. Nang nauuhaw ako, pinainom mo ako. Nang ako ay isang estranghero, tinanggap mo ako sa iyong bahay. Di ba? Nang ako ay hubot-hubad, pinasuotan mo ako. Nang ako ay nasa bilangguan, ako ay iyong dinalaw. Kaya nga sinabi sa kanya ng isa, no? Sinabi kay Jesus, Panginoon, kailan ka naming nakikita na nagugutom, nauuhaw, no? Hubad, bilanggo, na hindi ka namin pinakain, hindi ka namin pinainom, hindi ka namin dinalaw, hindi ka namin tinanggap. No? Ano sabi niya? Truly I say to you, no? Totoo, sinasabi ko sa inyo ngayon, no? Kung ano ang ginagawa ninyo sa iyong kapatid, yun din ang ginagawa ninyo sa akin. So mga kapatid, no? Napakaliwanag naman na kung mahal natin ang ating Panginoong Diyos, mahal din natin ang ating kapwa. Hindi natin mahihiwalay ang dalawang ito. Kaya nga sinabi sa unang sulat ni San Juan, no? Chapter 4, verse 20, kung sino sa inyo nagsasabi na mahal ang Diyos, ngunit galit kayo sa iyong kapwa, ibig sabihin, hindi ninyo minamahal ang iyong kapwa, then you are a liar. You are a liar. So mga kapatid, sana po, no, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay ating isabuhay. Ngunit mahirap magmahal, no? Kagaya ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga nandito po tayo, may kababaang loob na humihingi ng tulong, nagdadasal na bigyan rin tayo ng puso ng ating Panginoong Hesukristo, puso na nagmamahal, kagaya ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Amen.